Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay nga YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na ta with evidence. Nako kakahapon at 8 o'clock. Ang third span from Cabagan side with a length of 60 meter at the Arc Bridge of Cabagan Santa Maria Bridge along Cabagan Santa Maria Road, Isabela collapsed with a dump truck carrying boulders with a calculated approximate gross vehicle weight GVW of around 102 tons passed on it. So iyon pala ang rason kung bakit ito kabibig ito ang nangyari sa bridge, mga talagang gumuho mga kabibig. At dahil gumuho ang bridge, maraming mga nagsasabi na ito ay proyekto ni Pangulong Duterte, mga kabibig. Opo, sabi to, kasalanan ni Digong na naman, sinisi ito ni Pangulong Duterte. Sabi ng mga loyalista, sa sobrang kakurakot ni Duterte, ito ang nangyari sa bridge, mga kabibig. Yan sana ang magandang bridge, mga kabibig ha. Ito na ngayon, after na gumuho, mga kabibig. At ito ang statement ng DPWH Regional Office number 2 na the construction of the bridge started on November 2014 and was completed on February 1, 2025 with a total cost of 1.2 trillion yata ito kabibig. Ang dami ha. Ang laki ng pera. Pero ang iba ay sinisi si Pangulong Duterte. Bakit ba? Anong kasalanan ni Pangulong Duterte at bakit siya ang isinisi ng mga tao? So heto mga kabibigay, ilang video na kung saan nasampal ang mga loyalista sa mga faking news na pinasasabog nila. Correct. Dahil yung Santa Maria Cabagan Bridge sa Isabela, ang napakonstruct po niyan si Pinoy. Hindi po si Duterte. Si Pinoy pala ang nagpa-construct nito. At bakit si Pangulong Duterte ang kailangang sinisisi? I-claim ng taong to na si Duterte ang nagpa-construct. Tapos meron pang, what the heck? Panoorin nyo. Para matawa kayo. Santa Maria Cabagan Bridge collapse for months after being open to vehicle since October 2024. Opo, yung pinagawa po ni Duterte. Bigla pong nag-collapse ng dinaanan ng 10-wheeler na truck. What the heck? 639 million project. So kailangan natin i-correct ang fake news at kayabangan ng alam nyo na. Kasi hindi tama. Sasabihin na naman tama. I-correct sila. Ayan. Report yan ng panahon ni Pinoy. Pinoy pala to, proyekto na ito. Na under construction. So namana lang yan ni Pangulong Duterte. Okay? So wag masyadong maniniwala ha. Lalo na pag galing sa ito. Sayang ang bayot. Ngayon lang ako na-inform na yung DSWD gumagawa na pala ng tulay. Kung yung NIA, National Irrigation Agency, eto naman, DSWD, nagpapabidding para sa paggawa ng tulay. Panoorin nyo to. Ano ba? Nagigiba na, isipin mo, isang truck lang. What the heck, gumawa ka pa ng tulay kung sa isang 10-wheeler truck lang, guguho. Sasabihin, sisihin sa kontraktor sisihin lang sa kontraktor. Siyempre, kayo, DSWD. Sino bang DSWD? Under ba ng Nino, ang DSWD, under ng executive, direkta sa Pangulo. Di ba? Anong So, DSWD? sino nagpapapit kayo? In short, this is 100% substandard ang ginawa, no? Klaro ha. Ang sisisihin natin sa pagbagsak ng tulay ng Cabagan Santa Maria sa Isabela ay DSWD. Ha? According to, you know, what the heck? Sayang ang bayot!
Hindi mo yata naiintindihan yung oral arguments doon sa Supreme Court. Sinasabi mo dito sa vlog mo na ang pera na inutang sa Korea ay ginamit sa mga proyektong ito. Sige, pakikinggan ka namin ha. Pakikinggan ka namin pagkatapos sasabihin ko sa iyo na sinungaling ka. Ha? Alam ko. Oh. Tatlong bagay ginamit yan at isa ito sa pinagamitan ha. Ginamit po siya sa Samar Pacific Coastal Road. So ongoing ang construction ngayon dito sa Samar. Okay? Ayan po, Korea Economic Development Cooperation Fund. Isa po yan sa pinagamitan. Ano pa? Ito po, ang Laguna Lakeshore Road Network Project. No? Yan po, total 181 billion. Naku. Eh po, from Korte Novel Pico Suprema na rin nga nag-exit sabi. dito Kalamba, so mapapaiksi na po. Hirap. Kumbaga magkakaroon ng shortcut. Anong So shortcut? ano pa? At ito pa, Inter-Island Bridges Project sa Western Visayas. Ayan o, that involves the construction of 2 sea crossing, ibig sabihin tatawid sa dagat, no? 4-lane bridges. Kailan yan? Okay? Saan ito? Panay Guimaras. So sa Negros. So which is complete, expected ang target date of completion is 2031. So dyan po ginamit. Oh. Bakit ka sinungaling? Precisely, tinatanong ng Supreme Court Justice na si Associate Justice Javier kung saan dinala yung pera na 174 billion pesos na inutang sa Export and Import Bank of Korea. Yun nga hinahanap eh. Huwag mong sabihin na ginagawa na dyan dinala yung pondo kasi wala pa nga eh. Tama. Wala pa nga kahit design sa mga bridges na sinasabi mo. Tapos yung sinasabi mo na Samar Pacific Coastal Road, tapos na yung phase 1 yan. 2018 nagsimula yan. Kaninong panahon yun? Digong. Kanino? Sinong presidente ng 2018? Digong. Oh. Di ba? Ininaugurate lang noong 2023 ni Bongbong Marcos. Wala siyang kinalaman doon. Ngayon, mag-i-expand. Nangutang tayo kasi i-expand. Tama ka dyan. Pero hindi pa sinisimulan yung proyekto. Huwag mong sabihin na ginamit na. Yung pera nandyan, pero hindi pa nagamit dyan sa, di ba? Sa Samar Pacific Coastal Road. Naku, Oh. nakakiyang mga vlogger. Sige nga, maghanap ka nga ng article na nagsabi na sinimulan na yan sa sinasabi mong dyan ginamit. Naku. Pangatlo, sinasabi mo, yung Laguna project na yan na viaduct, na sinasabi mo, makakatulong pala sa C5. Makakaluwag ng traffic. Makakatulong nga. Sinimulan na ba yan? Oh. Sasabihin mo dyan ginamit yung pera, dyan yung pera ipupondo. Last year pa yung mga pera na yan. Nasaan ngayon yan? Yan ang tanong. Yan ang tanong precisely. Pinalalim mo lang yung hukay. Yung alam lang namin, yung Panay, Guimaras, Negros, Bridges. O ngayon, nalaman tuloy namin na may Laguna pa. O nalaman tuloy namin na mayroon Samar Coastal Road Project, Pacific Road Project sa Samar. O pero nalaman din namin na hindi pa nasisimulan. Correct. Pero nandyan na yung pera. Correct, mga kabibig. Yun, yung kabibig. At ito pa, mga kabibig, ha, naglabas ang ilang mga netizen tungkol sa totoong istorya kasi tinatanong kung, kanino bang dapat i-blame natin dyan? Ito pa, mga kabibig, ito pa yung kontrata, 2023, merong kontrata, ang laki. Oo, para sa ang tawag dito, sa bridge sa Cabagan, Santa Maria Isabel. Bridge to. Tapos sa isa naman, GAA pala, 2023 GAA. Halak. 2023 GAA pala ang ginamit dito, mga kabibig. Tapos
Ilan? 274 million? Naku po. 274 million tapos ito ang nangyari, nasira. Hala ka mga kabibig. Sabi dito ng isang netizen, from my flows and design from Aquino regime 2015, 2016 corrected by PRRD admin for reconstruction. 2016 to 2022, PRRD government build program stopped during pandemic, which is true naman, di ba? Half constructed itinuloy ng BBM regime. February 27, 2025, tragically, the bridge collapsed this evening. The initial report suggests that an overloaded truck may have contributed to the structural failure. Kabagan Santa Maria Bridge in Isabela Province. 2014, the Department of Public Works and Highway awarded a 412.9 million contract to RD Interior Junior Construction for the construction of a 720 linear meter bridge across Cagayan River connecting the towns of Cabagan and Santa Maria. 2015, Benigno Aquino III highlighted the ongoing construction of the Cabagan Santa Maria Bridge as a significant infrastructure project aimed at connecting Isabela to the Cordillera Administrative Region. 2017, construction of a new bridge commenced with an initial budget of 639.6 million. 2018, DPWH Regional Director Engineer Melanio Brioses reported that due to additional expansions, the project's cost instead to 1 billion, delaying completion to 2019. Hindi natuloy sa 2019. 2019, restarted the construction halfway of constructing bridge delayed because of the Western pandemic COVID series. 2023, DPWH engaged CFC Fiber Construction Corporation for retrofitting and strengthening works to ensure the bridge durability. 2024, the government of Isabela allocated 36 million for the Santa Maria Bridge lighting project aiming to enhance safety features of the bridge. September 2024, the bridge was opened to light vehicles with plans to accommodate all the vehicles by the end of the month. So yan po ang istorya. Yan ha. Hindi yung si Duterte ang ating sisisihin dahil sa korupsyon. Take note, lahat ng programa ni Duterte during that time sa pandemic talagang nag-freeze. So wag nating sisihin si Pangulong Duterte ha. Mahiya naman tayo. Palagi na si Duterte, lahat ng kapalpakan sa gobyernong ito ay isinisisi ni Pangulong Duterte. Naku po, ano ba naman yan? Ito masahe The construction of Cabagan Santa Maria Bridge in Isabela, Philippines officially commenced on October 21, 2014 when the Department of Public Works and Highway awarded a contract. Tingnan nyo the project was initially expected to be completed by 2019. Ito sana ang isa sa mga proyekto ni Ninoy Aquino III pero hindi natapos-tapos. Pero ngayon, gustong tapusin sa fiscal year 2023 GAA. Tingnan nyo GAA yan ha. Sa GAA yan ni VVM. Diba? So ano ang iyong komento tungkol dito? Nakasalanan daw ni Pangulong Duterte na kinurakot daw ang pera. Bilyones na pala sa Pilipinas ito. Naku, ewan. Yun ang po makabibigyan ating latest libak-libak for the day. Ano ang iyong opinion, komento tungkol dito na isinisisi na maraming netizen, lalo na ang mga loyalista, na si Pangulong Duterte ang dapat managot sa pagguho ng Santa Maria Bridge sa Isabela. Nako, pero funded ng 2023 GAA ni BBM. Nung pagpapaayos ba? 'Di ba? Nagsimula pala ito kay Benigno Ninoy Aquino. Tapos hindi na tuloy-tuloy dahil sa heavy rains. This 720-meter bridge designed to replace the old overflow structure that was often impossible during heavy rains aimed to connect the towns of Cabagan and Santa Maria across the Cagayan River. Tingnan nyo lang ha. Palakihin natin para kita nyo naman. Yan. Diba? Kita nyo naman. Basahin nyo lang. Dapat completed siya 2019.
2014 nagsimula, 2019 dapat matapos pero hindi natapos-tapos. Pinapatuloy ni Duterte half pero hindi natuloy kasi nag-pandemic. Ngayon kay Bongbong Marcos, nag-release sila ng GAA 2023 para ipagpatuloy. So yun ang nangyari. So, yun lang kabibig ang ating Lipiklip today. Palagay nyo, kasalanan ba ni ni Duterte? Lahat na lang, puro kay Duterte sinisisi.